Basura ka lang, Hazel. Wala kang karapatan sa yaman ni Tita Carmen. Habang nakangisi si Stella sa loob ng mansyon. Sa kabilang banda, si Hazel ay basang-basa ng dugo ng baboy sa palengke. Ipinagpalit niya ang lahat para kay Nico. Ngunit nang malaman niyang agaw buhay ang kanyang ina, nagising ang natutulog na palaban sa kanya. Hahayaan ba niyang angkinin ng isang ahas ang pawis at luha ng kanyang pamilya? Huwag mo nang tatawagan ang numerong ito, Hazel. Diri-diri na si Tita Carmen sa amoy ng palengke na kumakapit sa pangalan mo. Para sa kanya, matagal ka nang patay. Kaya huwag ka nang mag-ilusyong may babalikan ka pa rito, lalo na ngayong bilang na ang mga araw niya dahil sa cancer. Dahan-dahang naibaba ni Hazel ang sirang telepono mula sa kanyang tainga. Tila nawala ng lakas ang kanyang mga braso matapos marinig ang malamig na boses ni Stella sa kabilang linya. Sa kanyang kabilang kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang maliit na supot ng gamot. Laman nito ang mamahaling bitamina na binili niya mula sa inipong barya sa buong buwan ng paghihiwa ng laman ng baboy. Umaasang maibibigay iyon sa kanyang ina bilang tanda ng kanyang walang hanggang pangungulila. Sa paligid niya ay ang maingay, maalinsangan at basang palengke ng San Isidro. Ilang hakbang lang mula sa kanya ay si Nico, ang lalaking pinili niya kapalit ng lahat ng karangyaan sa mundo. Kasalukuyan itong nagbubuhat ng mabigat na yelo, pinupunasan ng pawis sa noo gamit ang likod ng kamay, at binibigyan siya ng isang ngiting puno ng pag-ibig at katiyakan. Ang ngiting iyon ang palaging nagliligtas sa kanya sa araw-araw na pagod. Ngunit sa sandaling ito, tila hindi nito kayang saluhin ang biglaang pagguho ng kanyang buong pagkatao. Isang matinding sikip ang biglang bumalot sa lalamunan ni Hazel. Tila may matigas na bagay na pumipigil sa kanyang paghinga. Ang mga pamilyar na amoy ng hilaw na karne at lansa ng isda na matagal na niyang nakasanayan ay biglang naging nakakasakal na hangin. Namamanhid ang kanyang mga binti. Isang malamig na panginginig ang gumapang mula sa kanyang talampakan patungo sa kanyang namimigat na dibdib. Tuluyan nang nakawala sa kanyang nanginginig na mga daliri ang telepono, kasabay ng supot ng bitamina, at bumagsak ang mga ito sa maputik na semento nang walang anumang ingay na nagrehistro sa kanyang isipan. Wala siyang maramdamang luha sa kanyang mga mata. Tanging isang napakalalim at nakakabinging katahimikan ang pumalit sa ingay ng pamilihan. Ang salitang kanser at ang katotohanang bilang na ang araw ng kanyang ina ay patuloy na umiikot at sumusugat sa kanyang isipan. Binabasag ang bawat piraso ng kanyang natitirang pag-asa. Mabilis na binitiwan ni Nico ang yelo at tumakbo palapit sa kanya nang makita ang pagbagsak ng mga gamit. Bakas ang labis na pag-aalala sa magaspang nitong mukha habang mahigpit na hinahawakan ng kanyang mga balikat, ngunit tanging ang mabilis na paggalaw lamang ng mga labi nito ang nakikita ni Hazel dahil sa kawalan niya ng pandinig sa paligid. Tinitigan niya ang sariling mga kamay na dati ay pino at pinalaki sa yaman. Ngayon ay puno ng kalyo at mantsa ng natuyong dugo ng baboy dahil sa araw-araw na pakikibaka. Ginawa niya ang lahat para maging matapang at patunayang kaya niyang mabuhay ng marangal kahit walang hawak na pera mula sa kanyang pamilya. Ngunit paano siya magiging matapang kung ang huling hibla na nag-uugnay sa kanila ay tuluyan ng puputulin ng kamatayan nang hindi man lang siya nakakapagpaliwanag? Hanggang sa huli ba ay mananatili siyang isang basurang itinapon ng sariling ina o lulunukin niya ang natitirang hibla ng kanyang pride upang sugudin ang mansyong iyon at bawiin ang nag-iisang pagkakataong mayakap ang babaeng nagluwal sa kanya bago tuluyang mahuli ang lahat? Nakatayo si Hazel sa harapan ng naglalakihang rehas na bakal ng mansyon ng mga De Leon. Ang malamig na hangin ng hapon ay tila nanunuot sa kanyang manipis na damit, ngunit mas malamig ang pakiramdam ng pagbabalik sa lugar na minsan niyang tinawag na tahanan. Ang marangyang hardin, ang magagarbong rebulto, at ang matataas na pader
ay tila nang uuyam sa kanyang suot na kupas na maong at kamiseta na may bahagya pang amoy ng palengke. Sa kanyang tabi ay si Nico, tahimik ngunit parang isang matibay na haligi na handang sumalo sa kanya sa anumang sandali ng pagbagsak. Mahigpit ang hawak ng binata sa kanyang nanginginig na kamay, nagbibigay ng init na pilit lumalaban sa lamig ng kanyang pangamba at takot. Hindi nagtagal ay bumukas ang malaking pinto sa mismong gitna ng rehas. Lumabas si Stella, suot ang isang mamahaling seda na bestida na lalong nagpalitaw sa pagkakaiba ng kanilang mundo ngayon. May nakapaskil na malapad at mapangutyang na ngiti sa mga labi nito na pinintahan ng matingkad na pula, kasunod ang dalawang malalaking gwardiya ng pamilya. Aba, tingnan mo nga naman kung sino ang napadpad sa atin. Ang nawawalang prinsesa na piniling maging tindera ng laman loob. Bungad ni Stella. Ang boses ay sadyang nilakasan upang umalingaw-ngaw sa tahimik na kalsada at ipahiya sila sa mga dumadaan. Anong ginagawa mo rito, Hazel? Naamoy mo ba na malapit nang bumigay si Tita Carmen kaya nagmamadali kang umuwi para piliting isiksik ang pangalan mo sa mamanahin? At isinama mo pa talaga ang lalaking yan. Ano? Pareho kayong nagugutom at hindi na sapat ang kinikita sa pagkatay ng baboy, kaya naisip ninyong manghingi ng limos? Parang mga patalim na unti-unting hinihiwa ang dibdib ni Hazel sa bawat salitang binibitawan ng kanyang pinsan. Pilit niyang nilunok ang anumang natitirang kapalaluan sa kanyang pagkatao. Namumula ang kanyang mga mata habang nakatingala kay Stella. Stella, parang awa mo na. Gusto ko lang makita si Mama. Gusto ko siyang mayakap kahit sandali lang. Hindi ako humihingi ng kahit na anong pera. Wala akong pakialam sa yaman. Gusto ko lang makahingi ng tawad. Unti-unting bumagsak ang mga tuhod ni Hazel sa magaspang na semento. Ramdam niya ang talim ng maliliit na bato na bumaon sa kanyang balat. Ngunit mas masakit ang pagmamakaawa sa taong nakatayo sa kanyang harapan na walang kahit anong bakas ng awa. Ang kanyang mga luha ay nag-uunahang pumatak, hinuhugasan ng alikabok sa kanyang pisngi. Ngunit bago pa man siya tuluyang makayuko at idikit ang noo sa lupa, isang magaspang ngunit banayad na kamay ang humila sa kanya patayo. Si Nico. Mabilis nitong hinubad ang sariling kupas na jacket at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Hazel. Tinatakpan ang panginginig ng kanyang asawa mula sa panghihiya ng pinsan. Ang init ng jacket na amoy araw at pawis ng marangal na trabaho ay nagsilbing isang matibay na baluti. Tiningnan ni Nico si Stella ng diretso sa mga mata. Ang paningin nito ay kasing talim ng isang sibat na nagbababala. Walang anumang salitang lumabas sa bibig ni Nico, ngunit ang higpit ng pagkakahawak niya sa baywang ni Hazel ay sapat na upang iparating na handa siyang pumatay at mamatay. Huwag lamang mayumiyakan ng ganito ang dangal ng kanyang asawa. Sa hindi kalayuan, sa likod ng malaking haligi ng gate na natatakpan ng mga baging, napansin ni Hazel ang isang pamilyar na bulto, si Mang Tomas, ang matandang tsuper ng pamilya na nagturo sa kanyang magbisikleta noong bata pa siya. Ang mga mata ng matanda ay puno ng matinding awa at tila may isang malaking lihim na nais sabihin habang palihim na sumusulyap kay Stella at pabalik kay Hazel. Subalit mabilis din itong umatras at nagtago sa dilim ng lumingon ang isa sa mga gwardya. Isang halakhak na puno ng pang-aalipusta ang pinakawalan ni Stella nang makita ang ginawa ni Nico. Humalukip-kip ito at tiningnan sila mula ulo hanggang paa na parang mga basurang nakakalat sa kanyang daanan. Ang drama ninyo, nakakasuka. Gusto mong makita si Tita Carmen? Para ano? Para basahin niya ang mga basurang ipinapadala mo? Inabot ni Stella ang isang makapal na bungkos ng mga sobre mula sa bulsa ng isa sa mga gwardiya. Ang mga sobreng iyon na puno ng mantsa, nalukot na sa paglipas ng panahon at ang iba ay may patak pa ng natuyong dugo mula sa palengke, ay ang mga liham at resibo ng padalang pera na pinaghirapan ni Hazel
ng ilang taon. Lahat ng iyon ay selyado pa rin. Walang man lang nabuksan ni isa. Walang sabi-sabing ibinato ni Stella ang buong bungkos sa mismong mukha ni Hazel. Sinunog na ni tita ang iba. Ito lang ang natira sa basura. Hindi kanya kailangan, Hazel. Umalis na kayo bago ko pa ipakaladkad ang mga marurumi ninyong katawan papalayo rito. Malamig na utos ni Stella bago tuluyang tumalikod at naglakad pabalik sa loob ng mansyon. Kasunod ang pagpapasara ng malaking gate na bakal na tuluyang naghiwalay sa kanila. Ang mga liham ay dahan-dahang nagliparan at bumagsak sa malamig na semento. Nakakalat na parang mga piraso ng pusong dinurog at itinapon sa kawalan. Sa loob ng malawak at malamig na silid ng mansyon, ang tanging maririnig ay ang mabigat at pagod na paghinga ni Doña Carmen. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng awtoridad at tapang, ngayon ay nakatitig sa kawalan. Naghahanap ng isang anino mula sa nakaraan. Nanginig ang kanyang tuyong mga labi habang dahan-dahang binibigkas ang pangalan ni Hazel. Ngunit bago pa man siya makabuo ng isa pang salita, mabilis na hinawakan ni Stella ang kanyang kamay. Ang haplos ng pamangkin ay tila malambot, ngunit may nakatagong lason na unti-unting pumapatay sa pag-asa ng matanda. May pekeng luha sa mga mata ni Stella habang mahinang bumubulong na huwag na nitong hanapin ang anak na nagtapon sa kanya. Idiniin niya sa mahinang isipan ng matanda na si Hazel ay nag-aabang lamang ng pamana, na ang tanging nais nito ay ang tuluyang pagkawala ng kanyang ina upang makuha ang yaman. Isang mapait na luha ang tumulo mula sa mata ng matanda. Tuluyan ng nilamon ng kasinungalingang itinanim ng sariling kadugo. Tila milya-milya ang layo mula sa kasinungalingang iyon, nakaupo si Hazel sa sahig ng kanilang maliit at inuupahang kwarto. Ang malamig na semento ay walang panama sa lamig na bumabalot sa kanyang puso. Nakakalat sa kanyang harapan ang mga lukot na sobrang itinapon ni Stella kani-kanina lang. Pinulot niya ang isa rito. Dahan-dahang hinaplos ng kanyang nanginginig na mga daliri ang sariling sulat kamay. Isang mainit na patak ng luha ang kumawala mula sa kanyang mga mata at bumagsak sa lumang papel. Nagpalabo sa salitang ma na buong pagmamahal niyang isinulat noon. Doon niya napagtanto ang isang nakakabinging katotohanan. Buo pa ang selyo ng bawat sobre. Wala ni isa mang nabuksan. Wala ni isa mang nabasa ang kanyang ina. Kasunod ng pagbuhos ng kanyang luha ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso na tila may hinahanap na nawawala. Kung hindi nabuksan ang mga liham, nasaan ang maliit na passbook na nakasuksok dapat sa isang sobre? Nasaan ang mga resibo ng perang ipinapadala niya buwan-buwan? Ang mga baryang pinaghirapan niya sa gitna ng malansang palengke, ang mga araw na tiniis niya ang pangingalay ng braso sa paghihiwa ng baboy para lang may maipambili ng gamot ang kanyang ina. Lahat ng iyon ay naglaho. Hindi sa nanay niya napunta ang kanyang pawis at dugo. Isang nakakapasong galit ang mabilis na pumalit sa kanyang kalungkutan. 5 taon. 5 taon siyang ginawang tanga at kinulong ni Stella sa isang laro ng manipulasyon habang lalong pinaglalayo ang kanilang mag-ina. Naramdaman niya ang matitibay na bisig ni Nico na yumakap mula sa kanyang likuran. Ipinatong ng binata ang kanyang baba sa balikat ni Hazel. Nararamdaman ang bawat pagyanig ng katawan ng asawa dahil sa puot na pumipiglas sa dibdib nito. Hindi sila mayamang tao, ngunit hinding-hindi papayag si Nico na tapakan ng dangal ng babaeng pinakamamahal niya. Nangako siya sa isang boses na puno ng paninindigan at pag-ibig na babawiin nila ang hustisya, hindi para sa pera o sa mamanahin na gusto ni Stella, kundi para linisin ang pangalan ni Hazel at iparating sa kanyang ina ang katotohanan bago tuluyang pumikit ang mga mata nito. Ang kanilang yakap ng pag-asa at pagbangon ay biglang naputol ng isang mabigat at nagmamadaling katok ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Nagkatinginan ng mag-asawa, puno ng pagtataka
kung sino ang dadalaw sa ganitong oras. Dahan-dahang tumayo si Nico at naglakad patungo sa pintuan. Ang matinis na iyak ng lumang bisagra ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong silid nang buksan niya ito. Sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng poste sa labas, nakatayo ang isang matandang lalaking humahangos at balot ng kaba. Si Mang Tomas, ang tsuper ng pamilya De Leon, na ang mga mata ay may bitbit na isang lihim na tuluyang magbabago sa ihip ng hangin. Pumasok si Mang Tomas sa loob ng maliit na silid. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa bintana na tila may kinatatakutang anino na sumusunod sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ng isang luma at kupas na sombrero. Sa bawat buntong hininga ng matanda ay mababakas ang bigat ng 5 taong pananahimik. Ikinuwento niya ang madilim na balak ni Stella. Sa susunod na umaga, pilit na papapirmahin ng pinsan ni Hazel ang nanghihinang si Doña Carmen sa isang bagong isang huling testamento. Gagamitin ni Stella ang pagkalito ng matanda dahil sa sakit upang tuluyan ng kamkamin ang lahat ng ari-arian at tuluyan ng burahin ang pangalan ni Hazel sa kasaysayan ng mga De Leon. Hindi ko na kayang sikmurain ang kasamaan niya, Hazel. Bulong ng matanda. Ang boses ay puno ng pagsisisi habang nakatingin sa mga matang puno ng luha ng kanyang dating alaga. Kailangan nating kumilos bago sumikat ang araw. Mabilis na nabuo ang isang plano sa gitna ng desperasyon. Alam ni Nico ang bawat pasikot-sikot sa likod ng mansyon dahil doon siya dumaan noong siya pa ang nagde-deliver ng mga sariwang karne sa kanilang kusina. Sa tulong ni Mang Tomas, dadaan sila sa maliit na pinto sa likod ng hardin na luma nang hindi nakakandado ng maayos. Ang dilim ng gabi ang magsisilbing kanilang kakampi laban sa mga gwardyang binayaran ni Stella. Nang sumapit ang madaling araw, ang hamog ay tila bumabalot sa paligid ng mansyon ng mga De Leon. Dahan-dahang lumabas ang mag-asawa mula sa tricycle ni Mang Tomas sa isang madilim na kanto. Ang tibok ng puso ni Hazel ay tila isang tambol na naririnig niya sa sariling mga tainga sa bawat hakbang na kanilang ginagawa patungo sa pader ng mansyon. Ramdam niya ang lamig ng bakal ng gate na dahan-dahang itinulak ni Mang Tomas upang makapasok sila sa loob ng hardin. Ang bawat kaluskos ng mga tuyong dahon sa ilalim ng kanilang mga paa ay tila isang malakas na babala sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng paligid. Hinawakan ni Nico ang nanginginig na kamay ni Hazel. Ang init ng palad ng kanyang asawa ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya inakalang meron pa siya. Dahan-dahan silang naglakad sa ilalim ng mga anino ng malalaking puno ng mangga. Umiiwas sa bawat liwanag na nagmumula sa mga poste ng ilaw. Ang amoy ng mga bulaklak sa hardin ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga masasayang alaala ng kanyang kabataan. Ngunit mabilis itong napalitan ng pait nang makita niya ang bintana ng silid ng kanyang ina sa itaas. Nang makarating sila sa pintuan ng kusina, dahan-dahang pinihit ni Mang Tomas ang doorknob. Ang maliit na siwang ng liwanag mula sa loob ay nagbigay sa kanila ng pagkakataong makapasok ng walang ingay. Ngunit habang papunta na si Hazel sa hagdanan, isang pamilyar at matinis na tunog ng mga gotsilyas na tumatama sa marmol na sahig ang narinig mula sa madilim na pasilyo. Tumigil ang pagtibok ng mundo ni Hazel. Nanlamig ang kanyang buong katawan nang lumitaw si Stella mula sa anino ng malaking orasan sa sulyapan. May hawak itong baso ng tubig, ngunit ang kanyang mga mata ay walang kahit anong gulat, kundi isang masamang ngiti na tila kanina pa sila hinihintay. Saan mo balak pumunta? Magnanakaw. Ang boses ni Stella ay gumaralgal sa buong sulyapan, puno ng pang-uuyam at tagumpay. Akala mo ba ay ganoon kadaling pasukin ang pamamahay na ito? Sa tingin mo ba ay hahayaan kitang makalapit sa kanya matapos mo siyang iwan sa gitna ng kahirapan? Ang malakas na boses ni Stella ay umalingaw-ngaw sa malawak na sulyapan. Tila isang hagupit na bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Hindi nagtagal at isa-isang nagbukasan ng mga ilaw sa paligid.
Inilalantad ang marangyang dekorasyon ng mansyon na tila lalong nagpatingkad sa pagiging estranyo ni na Hazel at Nico sa loob ng sarili nilang tahanan. Mabilis na lumabas ang 4 na malalaking gwardiya mula sa iba't ibang sulok. Pinaliligiran ng mag-asawa at si Mang Tomas na ngayon ay napayuko na lamang sa takot. Tingnan ninyo ang mga hampaslupang ito. Sigaw ni Stella habang pabalik-balik sa harap ng kanyang mga panauhing kararating pa lamang para sa nakatakdang pagtitipon ng mga negosyante sa umagang iyon. Pinasok nila ang mansyong ito tulad ng mga daga sa dilim. At tingnan mo ang suot mo, Hazel. Amoy palengke pa rin ang dumidikit sa bawat hibla ng damit mo. Nakakahiya ka. Gusto mong makita si Tita Carmen para makuha ang huling piraso ng kayamanan niya, hindi ba? Ang mga matatanda at mayayamang panauhin na nagsisidatingan ay nagsimulang magbulungan. Ang mga tingin nila ay puno ng panghuhusga. Tila ba, ang pagkakaroon ng dugo ng baboy sa kuko ni Hazel ay isang nakahahawang sakit. Nararamdaman ni Hazel ang bawat titig na tumutusok sa kanyang balat. Nais niyang sumagot. Nais niyang isigaw ang katotohanan. Ngunit ang bigat ng 5 taong pangungulila at ang kahihiyan sa harap ng mga taong dati ay tinitingala siya, ay tila nagpakulo sa kanyang lalamunan. Humakbang si Nico ng isang dahan-dahan, ngunit mapuwersang pagkilos. Tumayo siya sa harap ni Hazel. Ibinibigay ang kanyang likuran bilang proteksyon laban sa mapanuring mga mata ng mga nasa sulyapan. Inayos niya ang pagkakaakbay sa kanyang asawa bago hinarap si Stella. Ang boses ni Nico ay hindi malakas, ngunit ang bawat salita ay may timbang ng bakal na tumatama sa bato. Ang amoy ng palengke na sinasabi mo, Stella, ay amoy ng marangal na pagtatrabaho. Sambit ni Nico, ang kanyang paningin ay nanatiling diretsyo at hindi kumukurap. Amoy ito ng pagmamahal ng isang anak na hindi sumuko sa kanyang ina sa loob ng 5 taon. Kahit na may mga taong sadyang humaharang sa bawat sulat at bawat perang ipinapadala niya. Kami ay dumating dito hindi para sa iyong pera, kundi para sa karapatan ng isang anak na makita ang kanyang magulang. Kung ang pagiging marangal ay itinuturing mong basura, mas mabuti nang maging tindero kami kaysa maging tulad mo na nabubuhay sa kasinungalingan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong sulyapan. Ang mga panauhing dati ay nangungutya ay tila napatigil, natamaan sa katotohanang binitawan ng isang lalaking tinitingnan nila bilang hamak na bukpak. Ang dignidad sa boses ni Nico ay nagpaliit sa kayabangan ni Stella sa sandaling iyon. Huwag mong subukang baligtarin ang sitwasyon, tila isang basurang tao. Gising ni Stella, ang kanyang mukha ay namumula na sa galit habang itinuturo ang pinto. Ilabas ninyo sila, ngayon din. Ngunit bago pa man makahakbang ang mga gwardya, isang malakas na tunog ng pagkabasag ng porselana ang nagmula sa itaas ng hagdanan. Ang lahat ay napatingin sa itaas. Doon, sa may balkonahe ng 2 palapag, ay nakatayo ang isang nurse na hiningal at putlang-putla ang mukha. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakakapit sa hawakan ng hagdanan. Senyora Carmen, tumigil ang paghinga niya. Tawagin ninyo ang doktor. Ngayon na. Ang hiyaw ng nurse ay tila isang malakas na kulog na nagpayanig sa buong mansyon. Naramdaman ni Hazel ang biglaang paghinto ng kanyang mundo. Ang lahat ng kahihiyan, ang lahat ng galit kay Stella ay biglang naglaho at napalitan ng isang matinding takot na hindi niya kailanman naramdaman. Ang tunog ng nabasag na plorera sa itaas ay tila naging hudyat ng pagtatapos ng bawat sandaling natitira para sa kanya. Hindi na nag-isip pa si Hazel. Sa gitna ng kaguluhan sa sulyapan, mabilis siyang kumawala sa pagkakahawak ng mga gwardya at patakbong tinahak ang malawak na hagdanan ng mansyon. Bawat hakbang niya sa makinis na baitang ay tila isang pag-akyat sa isang matarik na bundok ng pagsisisi. Ang bambak na si Nico ay mabilis ding sumunod sa kanya, humaharang sa sinumang pagsubok na pigilan ang kanyang asawa. Ang bawat paghinga ni Hazel ay punong-puno ng kaba.
At ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagtibok ng sariling puso na tila nakikipag-unahan sa tadhana. Pagdating sa tapat ng silid ni Doña Carmen, ang amoy ng gamot at antiseptiko ay agad na sumalubong sa kanila. Isang amoy na malayo sa sariwang hangin ng kanilang munting tahanan. Ang silid ay puno ng mga doktor at nurse na mabilis ang pagkilos. Ang tunog ng mga kagamitang medikal na nagpapakita ng bawat mahinang pintig ng puso ng matanda ay tila isang malupit na paalala na ang oras ay unti-unti nang nauubos. Nanlalamig ang mga kamay ni Hazel habang dahan-dahang lumalapit sa kama kung saan nakahiga ang kanyang ina, na ngayon ay tila napakaliit at napakatanda na tingnan sa gitna ng malalambot na unan. Mama, andito na ako. Ang pabulong na tawag ni Hazel ay punong-puno ng pait at pangungulila. Lumuhod siya sa tabi ng kama, hinahawakan ng malamig at nangangatal na kamay ng kanyang ina. Ang bawat linyang nakaukit sa mukha ni Doña Carmen ay tila isang mapait na kwento ng 5 taong pagkakalayo. Dahan-dahang imulat ni Doña Carmen ang kanyang mga mata. Ngunit sa halip na yakap at pagmamahal ang makita ni Hazel, ang sumalubong sa kanya ay isang paningin na puno ng matinding oanhan at pagdududa. Ang mga labi ng matanda ay nanginig at sa isang boses na halos hindi marinig dahil sa hina, binitawan niya ang mga salitang tila isang matalim na kutsilyo na bumaon sa puso ni Hazel. Bakit ngayon ka lang? Para ba sa pamana kaya ka nagbalik? Gusto mo na ba akong mamatay para makuha ang lahat? Ang bawat kataga ay punong-puno ng lason na itinanim ni Stella sa isipan ng matanda. Humagulgol si Hazel, pilit na ipinapaliwanag ang katotohanan, ngunit ang bawat salita niya ay tila nalulunod sa ingay ng mga makina sa paligid. Bago pa man niya madugtungan ang kanyang paliwanag, mabilis na pumasok si Stella sa silid. Ang mukha nito ay bakas ang pagkukunwari ng isang nag-aalalang kamag-anak. Walang pakundangan nitong hinila si Hazel papalayo sa kama. Umalis ka na rito, Hazel. Kita mo namang mas lalong sumasama ang lagay ni tita dahil sa'yo. Mahiya ka naman, huwag mong gamitin ang huling sandali niya para sa iyong mga drama. Ang boses ni Stella ay puno ng awtoridad habang itinutulak ang pinsan palabas ng silid. Sa gitna ng kanyang pagluha at pagkaladkad ni Stella, napansin ni Hazel ang isang hibla ng puting buhok na nalaglag mula sa unan ng kanyang ina. Sa isang mabilis na pagkilos, dahan-dahan niyang pinulot ang hibla ng buhok na yon at maingat na itinago sa kanyang palad. Ito lamang ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanyang ina, sa sandaling ito. Isang bauvat ng pait at pag-ibig. Nang tuluyan na silang mailabas ni Stella sa silid at maisara ang pinto, hindi agad umalis si Hazel. Nanatili siyang nakasandal sa pader, pilit na pinatatahan ang sariling pagtangis. Ngunit sa isang maliit na siwang ng pinto na hindi tuluyang naisara, nasilayan ni Hazel ang isang eksenang lalong nagpadurog sa kanyang pagkatao. Nakita niya si Stella na mabilis na kumuha ng isang dokumento mula sa kanyang bag. Hinawakan nito ang nanginginig at tila wala ng malay na kamay ni Doña Carmen at pilit na idiniin ang hinlalaki ng matanda sa papel upang mag-iwan ng isang bakas ng tinta. Ang huling pirma sa isang isang huling testamento na tuluyang kukuha sa lahat ng pag-aari ng pamilya. Nakatayo ang mag-asawa sa labas ng malaking gate ng mansyon, habang ang ulan ay dahan-dahang nagsisimulang pumatak, tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ni Hazel. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang balat ay kasing lamig ng huling tingin ng kanyang ina. Gustong sumigaw ni Hazel, gustong lundagin ang mataas na pader upang bawiin ang dangal na ninakaw ni Stella. Ngunit ang kanyang mga tuhod ay tila gawa sa malambot na kandila. Napasandal siya sa balikat ni Nico habang ang kanyang mga hikbi ay unti-unting nilalamon ng ingay ng papalakas na ulan. Wala na, Nico. Wala na tayong magagawa. Naniniwala si Mama na pera lang ang habol ko. Pinirmahan niya ang papel na yon sa harap ko. Ang boses ni Hazel ay halos pabulong na lamang.
punong-puno ng kawalan ng pag-asa. Ngunit hinawakan ni Nico ang magkabilang balikat ng asawa at pilit siyang pinaharap sa kanya. Ang mga mata ni Nico ay nagliliyab sa paninindigan, isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang bagyo. Hindi pa tapos ang lahat, Hazel. Mayroon tayong sandata na hindi kayang nakawin ni Stella. Tandaan mo ang maliit na kahon na itinago natin sa ilalim ng ating higaan. Ang lahat ng paghihirap natin sa loob ng 5 taon ay naroon. Mabilis silang sumakay sa tricycle ni Mang Thomas, pabalik sa kanilang maliit na silid sa San Isidro. Ang bawat ikot ng gulong sa basang kalsada ay tila isang pagbibilang ng mga segundong nawawala sa kanila. Pagdating sa kanilang barong-barong, hindi na nag-abalang magpunas ng katawan si Hazel. Mabilis siyang lumuhod sa sahig at hinila mula sa ilalim ng kama ang isang kinakalawang na lata ng biskwit. Ang tunog ng pagkaskas ng lata sa semento ay umaling-awngaw sa tahimik na silid. Sa panginginig ng kanyang mga daliri, binuksan ni Hazel ang lata. Sa loob nito ay maayos na nakatali ng lastiko ang tumpok ng mga papel. Isa-isa niyang inilatag ang mga ito sa ibabaw ng maliit na lamesang kahoy. Ang mga ito ay ang mga resibo ng money transfer. Ang bawat piso na itinabi nila mula sa pagtitinda ng karne, ang bawat dagdag na oras ng pagbubuhat ni Nico ng mga kaban ng bigas. Nakasulat sa bawat resibo ang pangalan ni Stella bilang tumatanggap na may nakasaad na layuning para sa gamot ni Doña Carmen. Dito napunta ang pawis natin, Nico. Dito napunta ang mga gabing hindi tayo kumakain para lang may maipadala ako kay Mama. Ang boses ni Hazel ay unti-unting tumitapang habang binabasa ang bawat petsa at halaga. Kasabay ng kanilang paghahanap ng ebidensya, isang grupo ng mga tao ang dahan-dahang nagtitipon sa labas ng kanilang pintuan. Ang mga ito ay sina Aling Nena na tinderang isda, si Mang Tino na kargador at iba pang mga kasamahan nila sa palengke. Nakita nila ang paghihirap ng mag-asawa sa loob ng maraming taon. Nabalitaan nila ang nangyari sa mansyon mula kay Mang Tomas. Hindi ka namin papabayaan, Hazel. Ang matatag na tinig ni Aling Nena ay bumasag sa katahimikan. Isasara namin ang aming mga sapa bukas. Sasamahan ka namin. Hindi pwedeng ang isang anak na tulad mo ay tratuhin na parang basahan ng mga taong walang ginawa kundi magpasasa sa yaman. Ang suporta ng mga taong itinuturing nilang pamilya sa hirap ay nagbigay ng panibagong lakas kay Hazel. Ngunit sa gitna ng pag-aayos ng mga dokumento, isang pirasong papel ang nahulog mula sa huling sobre. Ito ay isang kopya ng bank statement ni Stella na aksidenteng naisama sa mga huling padala ni Hazel noong nakaraang buwan. Dito, nakita ni Hazel ang sunod-sunod na malalaking paglabas ng pera sa mga petsang dapat ay pambili ng gamot ng kanyang ina. Ang mga transaksyon ay hindi patungo sa ospital, kundi sa isang kilalang online casino at mga luxury brand. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Hazel habang pinupunasan ang kanyang mga huling luha. Hawak na niya ang katotohanang dudurog sa kaharian ng kasinungalingan ni Stella. Muling niyanig ng ingay ang marangyang subdibisyon. Ngunit hindi ito mula sa mga mamahaling sasakyan, kundi mula sa nagkakaisang tinig ng mga tagapalengke na hinarangan ang labas ng gate ng mga De Leon. Ang amoy ng pawis at determinasyon ay humahalo sa hangin, tila isang babala na ang katotohanan ay hindi na mapipigilan. Sa loob ng malawak na sulyapan, ang paligid ay nababalot ng isang nakabibinging tensyon. Nakaupo si Doña Carmen sa kanyang wheelchair, tila isang aninong unti-unti nang nilalamon ng dilim, habang sa harap niya ay nakatayo si Attorney Rivera at si Stella na may hawak na pluma. Pirmahan mo na ito, tita, para sa katahimikan nating lahat. Bulong ni Stella. Ang boses ay puno ng mapanlinlang na tamis, habang inilalapit ang dokumento sa nanginginig na kamay ng matanda. Sa gitna ng katahimikang iyon, ang malaking pinto ng sulyapan ay maras na bumukas. Ang tunog ng pagtama ng kahoy sa pader ay umalingawngaw sa buong silid, kasabay ng pagpasok ni na Hazel at Nico. Ang kanilang mga suot ay basa pa
mula sa ulan at ang bawat hakbang nila sa makinis na sahig ay nagiiwan ng mantsa ng putik at dumi. Ang dumi ng marangal na pakikibaka. "Stop this madness, Stella." Ang sigaw ni Hazel ay tila isang kulog na nagpatahimik sa lahat. Mabilis siyang lumapit sa gitna. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at paninindigan. "Huwag mong ituloy ang pagnanakaw na ito sa harap ng aking ina. Guard! Ilabas ang mga basurang ito. How dare you barge in here again?" Ang gising ni Stella ay pumailan lang. Ang kanyang mukha ay namumula na sa takot na nagkukubli bilang galit. "Attorney, tumawag ka ng pulis. Pinasok tayo ng mga magnanakaw." Ngunit bago pa man makagalaw ang sinuman, dahan-dahang inilabas ni Hazel ang isang makapal na folder mula sa kanyang dibdib. Buong lakas niyang ibinalibag ang mga papel sa ibabaw ng lamesang kristal. Ang tunog ng pagbagsak ng mga dokumento ay tila isang hatol na nagpatigil sa mundo ni Stella. "Ito ang mga resibo, ma. Tumingin ka sa akin." Ang boses ni Hazel ay gumaralgal sa emosyon habang nakaturo sa mga papel. "5 taon akong nagtrabaho sa palengke. Bawat pisong kinita ko sa pagkatay ng baboy, bawat dugong tumalsik sa mukha ko, ipinadala ko rito para sa pagpapagamot mo. Pero tingnan ninyo ang bank statement ni Stella. Ang perang para sa gamot mo napunta sa mga kasino at mamahaling bag." Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Stella. Isang tawang tila nagmumula sa kailaliman ng isang pusong puno ng lason. "Nababaliw ka na, Hazel. Imbento lang ang lahat ng yan. Desperada ka lang dahil alam mong wala ka nang makukuha kahit isang kusing dito." "Attorney, huwag kang maniwala sa mga pekeng papel na yan." Sa gitna ng kanilang sigawan, naramdaman ni Hazel ang isang mainit na palad na pumatong sa kanyang balikat. Si Nico. Kahit wala itong sinasabi, ang bigat at tibay ng kamay ng kanyang asawa ay sapat na upang pakalmahin ang kanyang nanginginig na katawan. Ang katahimikan ni Nico ay tila isang pader na nagpoprotekta kay Hazel mula sa bawat pasaring ni Stella. Dahan-dahang iniabot ni Doña Carmen ang kanyang nangangatal na kamay. Kinuha niya ang isa sa mga resibo at ang kopya ng bank statement. Sa bawat segundong lumilipas, ang hininga ng lahat ay tila napatigil. Ang matanda ay tila nabuhayan ng isang huling ningas ng galit nang makita ang mga transaksyong nagpapatunay ng pagtataksil ng kanyang pinagkakatiwalaang pamana. Nang makita ni Stella ang pagbabago sa mukha ng matanda, ang kanyang maskara ng pagiging mabuting pamangkin ay tuluyan ng naritaso. Ang kanyang mga mata ay nanlisik at ang kanyang mga labi ay nangatal sa galit. Hindi na niya kayang itago ang halimaw sa loob ng kanyang magandang bestida. "Akin na yan! Wala kang karapatang mangialam!" Sigaw ni Stella habang dinadamba ang mga papel mula sa kamay ng matanda. Sa kanyang matinding pagkapranoid at puot, mabilis niyang sinunggaban ang isang mabigat na gattan na yari sa tanso mula sa lamesa. Sa isang bulag na pagkilos ng karahasan, ibinalibag niya ito ng buong lakas patungo sa ulo ni Hazel. Ang tunog ng mabigat na tanso na humihiwa sa hangin ay tila isang babala ng paparating na trahedya. Sa isang kisap mata, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Hazel. Nakita niya ang papalapit na matigas na tanso, ngunit ang kanyang katawan ay tila nabaon sa semento at hindi magawang lumihis. Subalit bago pa mandapo ang kamatayan sa kanyang noo, isang pamilyar na bulto ang mabilis na humarang sa kanyang paningin. Si Nico. Walang pag-aalinlangang ibinalandra ng kanyang asawa ang sariling katawan upang magsilbing kalasag. Ang tunog ng pagtama ng mabigat na gattan sa likuran ni Nico ay tila isang malakas na pagpukpok na yumanig sa buong silid. Maririnig ang mahina ngunit masakit na pag-ungol ng binata habang ang kanyang mukha ay namuti sa biglaang hapdi. Dahan-dahang nanghina ang mga binti ni Nico at napaluhod siya sa harap ni Hazel habang ang puting polo nito ay unti-unting nababahira ng matingkad na pula. Ang dugo ay mabilis na kumalat, bumabakat sa tela
at pumapatak sa makinis na sahig ng mansyon na tila isang huling lagda ng kanyang wagas na pag-ibig. Nico! Diyos ko, Nico! Ang hiyaw ni Hazel ay punong-puno ng pait at takot. Mabilis niyang sinalo ang asawa. Pilit na pinipigilan ang pag-agos ng dugo gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay. Ang init ng dugo ni Nico sa kanyang mga daliri ay tila isang nakapapasong paalala ng lahat ng sakripisyong ibinigay nito para sa kanya. Sa kabilang panig, ang kaguluhan ay tuluyan ng sumabog. Ang malaking pinto ng mansyon ay muling nabuksan at pumasok ang mga pulis na tinawagan ng mga tao sa labas. Kasunod, ang nag-aalalang mga mukha ni Namang Tomas at Aling Nena. Nang makita ni Stella ang mga awtoridad, ang kanyang tawa ay napalitan ng isang histerikong sigaw. Sinubukan niyang manlaban. Ang kanyang mga kuko ay tila mga kuko ng hayop na gustong manakit, ngunit mabilis siyang nakapusan ng posas. Kahit na hinihila na siya palabas, ang kanyang mga salita ay nananatiling puno ng lason. Isinusumpa ang bawat taong naroroon. Ngunit ang lahat ng iyon ay tila malalayong tinig lamang para kay Doña Carmen. Nakatitig ang matanda sa duguang si Nico na nakasandal sa dibdib ng kanyang anak. Doon, sa gitna ng karahasan, nakita niya ang isang bagay na hindi kayang bilhin ng kanyang milyon-milyong ari-arian. Nakita niya ang isang lalaking tinitingnan niya bilang hamak at walang dangal, na handang ialay ang sariling buhay para lamang protektahan ang kanyang anak na si Hazel. Ang pader ng kanyang pagmamataas ay tuluyan ng gumuho. Ang bawat kasinungalingan ni Stella ay tila mga aninong naglaho sa harap ng matingkad na katotohanan ng dugo at sakripisyo. Isang matinding pagsisisi ang gumapang sa puso ng matanda. Isang pagsisisi na mas masakit pa kaysa sa cancer na kumakain sa kanyang katawan. Patawad, patawad Hazel. Ang pabulong na panaghoy ni Doña Carmen ay halos malunod sa kanyang sariling ubo. Sa gitna ng kanyang matinding emosyon, naramdaman niya ang isang mapait na lasa sa kanyang lalamunan. Isang bahid ng dugo ang lumabas sa kanyang mga labi at ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim. Naramdaman ni Hazel ang pag-alog ng wheelchair ng kanyang ina. Tumingin siya rito at nakita ang matandang unti-unti nang nawawalan ng malay, habang si Nico naman ay tila papikit na rin ang mga mata sa kanyang kandungan. Ang amoy ng dugo at ang tunog ng papalapit na sirena ng ambulansya, ang huling bagay na nagrehistro sa kanyang isipan bago ang lahat ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang bawat patak ng swero sa loob ng puting silid ng ospital ay tila isang mabagal na pagbilang sa natitirang sandali ng buhay. Sa loob ng silid na yon, ang tanging maririnig ay ang mahina at ritmikong huni ng makina na nagbabantay sa bawat pintig ng puso ni Doña Carmen. Ang amoy ng malinis na kumot at antiseptiko ay naging saksi sa isang pagtatagpong 5 taon nang ipinagkait ng tadhana at ng kasinungalingan. Sa tabi ng kama, dahan-dahang inalalayan ni Nico si Hazel. Ang balikat ni Nico ay nababalot ng makapal na bendahe mula sa tinamong sugat at bawat paggalaw niya ay nagdudulot ng bahagyang pagkirot sa kanyang mukha. Ngunit sa kabila ng sariling sakit, nanatiling matatag ang kanyang braso sa pag-alalay sa kanyang asawa. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit, isang pagkakaisa na hindi nagawang buwagin ng yaman o ng karahasan. Dahan-dahang idinilat ni Doña Carmen ang kanyang mga mata. Wala na ang dating talim at puot sa kanyang paningin. Ang natitira na lamang ay ang malambot na liwanag ng isang inang nahanap ang kanyang nawawalang anak sa gitna ng kadiliman. Sa isang nanghihinang pagkilos, itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at dahan-dahang hinubad ang isang gintong singsing na may malaking perlas, ang pamilyar na hiyas na sumisimbolo sa dangal ng kanilang pamilya. Nico, lumapit ka iho. Ang boses ni Doña Carmen ay halos pabulong na lamang, punong-puno ng pagsisisi.
Lumapit ang binata at yumuko ng bahagya. Kinuha ng matanda ang kamay ni Hazel at ang kamay ni Nico at dahan-dahan itong pinag-isa sa ibabaw ng kanyang dibdib. Isang mapait na luha ang gumapang mula sa gilid ng mata ni Doña Carmen. Hinuhugasan ang bawat bakas ng pagmamataas na dati ay kumulong sa kanyang puso. Patawad, patawad sa lahat ng sakit na naidulot ko. Nabulag ako ng maling akala at ng mga bulong ng kasamaan. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang mabigat na pasanin na unti-unting nababawasan. Tumingin siya kay Nico ng may malalim na paggalang. Salamat. Salamat sa pag-aalaga mo sa aking anak. Ikaw ang tunay na mayaman, Nico, dahil ang puso mo ay hindi kayang tumbasan ng anumang ginto. Hindi na napigilan ni Hazel ang pagbuhos ng kanyang mga luha. Ang bawat hapdi ng kanyang mga kalyo sa kamay mula sa pagtitinda sa palengke ay tila naglaho nang maramdaman ang mainit na haplos ng kanyang ina. Sa isang pagkilos na puno ng pagmamahal at pagpapakumbaba, kinuha ni Hazel ang nanginginig na kamay ng kanyang ina at dahan-dahan itong inilapit sa kanyang noo. Isang huling pagmamano, isang huling paghingi ng basbas na tila nagdugtong muli sa kanilang mga kaluluwa. Naramdaman ni Hazel ang bahagyang pagpisil ng kanyang ina sa kanyang kamay, isang tahimik na pagtanggap at pagmamahal bago ito unti-unting lumaylay. Sa sandaling iyon, ang mahinang huni ng makina sa paligid ay biglang nagbago, naging isang mahaba at walang katapusang tunog na tila isang hudyat ng paglaya mula sa lahat ng sakit ng mundo. Ang mukha ni Doña Carmen ay nabalot ng isang kakaibang katahimikan at kapayapaan, tila isang taong nakarating na sa kanyang tunay na tahanan. Ipinikit ni Hazel ang kanyang mga mata, hinahayaan ang bawat alaala na dumaloy kasabay ng kanyang mga luha. Wala ng galit, wala ng pait. Ang natitira na lamang ay ang init ng yakap ni Nico at ang katiyakan na ang pagpapatawad ay ang pinakamagandang pamana na maaari niyang matanggap. Isang taon na ang mabilis na lumipas mula nang huling huminga ang mansyon ng mga De Leon sa gitna ng pait at pagsisisi. Ngunit ngayon, ang malalaking bintana na dati ay tila mga matang laging mapanghusga ay nakabukas na sa liwanag ng araw. Wala na ang malamig na katahimikan ng pagmamataas. Ang bawat sulok ng malawak na hardin ay napupuno na ngayon ng malakas na tawanan ng mga batang ampon at ang mahinahong kwentuhan ng mga matatanda na kinuha ni na Hazel at Nico mula sa lansangan. Ang mansyong ito, na dati ay isang gintong hawla, ay ganap na nang naging isang tahanan ng kalinga na ipinangalan nila kay Doña Carmen. Sa likod ng mga rehas ng bakal ng bilangguan, doon naman dinaranas ni Stella ang tunay na lamig ng kanyang mga desisyon. Ang bawat gabi niya ay puno ng anino ng sariling pagkakamali, habang ang bawat araw ay isang paalala na ang yaman na kinuha sa pamamagitan ng panlilinlang ay tila buhangin na mabilis na kumakawala sa mga daliri. Ang kanyang mundo ay naging kasing sikip ng kanyang sariling puso, habang ang taong dati niyang minaliit ay patuloy na yumayabong sa gitna ng katotohanan. Sina Hazel at Nico ay nanatiling ang mga taong kilala ng lahat sa palengke ng San Isidro. Bagamat sila na ngayon ang nagpapatakbo ng pinakamalaking supply ng karne sa buong probinsya, hindi nila kailanman nakalimutang itapak ang kanilang mga paa sa basang semento ng pamilihan. Para sa kanila, ang amoy ng palengke ay ang amoy ng kanilang tagumpay at ang alaala ng bawat patak ng pawis na nagdala sa kanila sa kinalalagyan nila ngayon. Ang kalyo sa mga kamay ni Hazel ay hindi na isang mantsa, kundi isang medalya ng karangalan na mas nagniningning pa kaysa sa anumang brilyante. Sa huling bahagi ng hapon, habang ang langit ay nababalot ng kulay kahil at lila, magkahawak kamay na naglalakad ang mag-asawa sa may balkonahe ng mansyon. Huminto sila upang pagmasdan ng mga bata na naglalaro sa ibaba. Ramdam ni Hazel ang isang malalim na kapayapaan na bumabalot sa kanyang buong pagkatao.
Nagawa na niyang mapatawad ang kanyang ina at higit sa lahat, ang sarili niya. Ang bawat hapdi ng nakaraan ay naging isang matibay na pundasyon ng kanyang kasalukuyan. Wala nang puwang ang galit o pait sa kanyang puso. Tanging pasasalamat na lamang para sa bawat pagsubok na nagpatatag sa kanilang pag-iibigan. Naramdaman ni Hazel ang banayad na pagyakap ni Nico mula sa kanyang likuran. Ipinatong ng binata ang kanyang baba sa balikat ng asawa, habang ang kanyang mga bisig ay nagsisilbing isang ligtas na kuta. Ang init ng katawan ni Nico ay tila isang pangako na hinding-hindi siya nito pababayaan. Anuman ang dalhin ng bukas, isang matamis at maingat na halik ang idinampi ni Nico sa buhok ni Hazel, kasabay ng isang bulong na tila isang dalangin sa gitna ng katahimikan. Tayo na ang pinakamayaman sa mundo, Hazel. Ang boses ni Nico ay puno ng katiyakan at pagmamahal. Ngumiti si Hazel at dahan-dahang isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ng asawa. Pinanood nila ang dahan-dahang paglubog ng araw sa abot tanaw, habang ang kadiliman ay unti-unting dumarating na may dalang pangako ng isang mapayapang gabi. Doon, sa gitna ng kanilang munting paraiso, natagpuan nila ang tunay na kayamanan. Isang pag-ibig na dumaan sa apoy, isang kapatawarang nagbigay ng bagong buhay, at isang tahanang itinayo sa ibabaw ng katapatan at sakripisyo.